Hello everyone, magandang araw sa atin lahat. So, anyong lingkod po, Pai Teban, ang kaagapay nyo dito sa Piggery Business. Ngayon, pag-usapan natin yung artificial insemination. So, may na-receive tayong katanungan kanina, galing sa isang kaibigan natin. Shoutout po sa iyo, Ma'am Ivy. Salamat po sa inyong magandang katanungan dahil may maibabahagi na naman tayong kaalaman sa mga kapwa natin hog raiser. Ngayon, proper timing ng heat detection ng ating mga alagang dumalaga at inahinin. So ako dito, ito yung madalas kong practice dito sa farm. Even sa ibang client natin, ginagawa ko na rin sa kanila para magkaroon ako ng 100% success rate na mabubuntis ko yung alaga nilang baboy. Ano po, sa pamamagitan ng artificial insemination. Hindi po ako makakabuntis baka isipin nyo kung ano. Dahil sa artificial insemination. So, may dalawa po akong factor na hinahanap sa isang similya. Yan po yung motility at viability ng isang similya. Importante po yan para sa akin. Bakit kango? Kung mahina yung quality ng similya, lalo na low sperm count yung bull semen, mahihirapan makakyat o sumabay sa pagbagsak ng eggshell ng alaga nating inahin kung mahina ang motility. Kasi yan po yung aangat para salubungin yung bumabagsak na eggshell. Kasi nagbabagsak po na nag-ovulate po si si gilt also Kung wala niyan, mababa po ang success rate ng pag-AI natin. So, yun po yun, isa sa mga hinahanap natin dito o kailangan na meron ganong quality similya yung isasalpak natin o inseminate natin sa alaga natin. Ganon po yung practice ko dito. Ngayon, pag bumibili po ako ng similya sa labas, naturalmente, chinecheck ko muna kung ano yung quality ng similya na nabili ko. Kahit wala tayong microscope, nakikita ko pa rin yan. Meron tayong pamamaraan para ma-check yung quality ng similya. Ano po? So, ituturo natin yan sa mga susunod na araw. Unahin muna natin yung katanungan ni Ma'am Ivy. Ngayon, sa dumalaga po, yan, dyan po madalas nagkakaroon ng problema yung ibang hog raiser. So ako po, monitor ko yan from dumalaga, from 5 months old hanggang i-breed ko siya. Meron akong listahan kung kailan siya nagsimulang maglandi. Binibilangan ko yan, naka-record. Plus ako ng plus sa kanyang kalendar. Kaya nakukuha natin yung tamang timing pag na-breed natin siya. Kahit isang bote lang po yan. Basta landing-landi po yung alaga nating dumalaga. Mabubuntis at mabubuntis yan once na na-timing mo sa kanyang ovulation at nag-artificial insemination ka. So, ang similya naman po 24 hours buhay yan sa loob ng sa loob ng ovaryo ng dumalaga natin o inahinin. Buhay na buhay po yan, 24 hours. Kahit isang bote lang, habang nagbumabagsak yung eggshell ni dumalaga, nagkakaroon po ng motility, umakit na pusa yung similya ng barako para salubungin yung bumabagsak na eggshell. So, hindi lang po tayo nagbabase sa similya.
So, yan na po yung pangalawa ko. Sa kapasidad ng isang dumalaga o inahinin kung gaano siya karami mag-produce ng eggshell. Sa kanya nakasalalay pa rin. Ano ho? So, quality na similya at yung kapasidad ng isang inahin kung gaano siya karami mag-produce ng eggshell. Yun po yung katangian na hinahanap natin dahil management pa rin and practices ang mangingibabaw para ma-achieve natin yung magagandang offspring, yung mataas yung litter size, yung mataas ang average weight during birth weight ng ating alaga. Ngayon, proper timing. So, madalas, sa dumalaga, ika 3 days ko po iniiayan. Not less than in 36 hours to 44 hours. So, mostly, na ibibigay ko yan during standing heat at may second dose tayo. So, paano kung malalaman na talagang standing heat na siya? So, maraming factor para malaman natin. So, unang-una, hindi na siya gumagalaw, hindi siya na kumikibo, relax na relax yung buntot niya, naglalabas siya ng mucus, pag sinakyan mo siya, wala na talaga. Talagang stop lang siya. So, yun po yung pag-detect natin. Kung paano natin ma-detect. Ngayon, yun na po yung proper timing. Lalo-lalo na po sa dumalaga. Bigyan natin agad ng similya. So, ang second dose ko po niyan, 10 hours, 12 hours, basta hindi makakababa sa 44 hours. Sa pagitan ng 36 to 44 hours, kailangan na ibigay ko na yung 2 dose na yon. So, binibilangan ko po yan ha. May bilang tayo dyan para sa magandang resulta na mabubutis talaga natin yung alaga natin dumalaga at inahinin. So, magkaiba po ang dumalaga sa inahinin. So, magkaiba na po yung cycle nila. Pero sa totoo lang talaga, halos nagpaparehas lang naman eh. Lalo na sa duration ng paglalandi nila. Minsan, parehas silang 7 days. Minsan, 5 days. Yun po yung observation ko po base yan sa observation ko dito sa mga alaga ko. Ngayon, mas mataas ang success rate kung quality ang similya mo, nasa proper timing ka, at yung capacity ng isang inahinin kung gaano siya karami mag-produce ng eggshell. Nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Kasi siya pa rin ang magpo-produce ng eggshell eh. Kahit maganda yung similya mo, quality yung similya mo, kung si inahin naman, konti lang mag-produce ng eggshell, konti lang talaga mapoproduce na biik. Ano po? Ganun po yung maintain ni Paiteban para maganda ang nakukuha natin resulta. So, mag-average ka lang po ng 14, 12 liter size. Maganda na po yun. Maganda na yun. Good size na po yun kung tawagin natin. So, ilan po mga kahag. So, masyado lang mahaba ang video natin. Kung nagustuhan niyo po yung video natin, i-share nyo lang po para sa mga kapwa natin hag-racer. So, the more you share, the more
no, na marami tayong matutulungan dito sa hog industry. So yun lang po mga agmate. Happy farming sa atin lahat. So kung may katanungan po kayo, comment lang kayo at mag-PM kayo sa akin. Anytime po, nagre-reply po ako. Salamat po.